Ang kwento ni Juan. Alamat ng Ibon Adarna. Noong unang panahon sa isang malayong lupain, matatagpuan ang isang kahariang sagana sa yaman at kapayapaan, ang kaharian ng Berbanya. Pinamumunuan ito ni Haring Fernando at Reyna Valeriana, mga pinunong minamahal ng kanilang nasasakupan. Mayroon silang 3 anak, sina Don Pedro, Don Diego, at ang bunsong si Don Juan, na magkakaiba ang ugali at pananaw sa buhay. Sa kanilang pagkakaiba, unti-unting mahahayag kung sino ang may pusong karapat-dapat sa tunay na biyaya at kapangyarihan. Isang araw, biglang nagkasakit ng malubha ang hari at walang manggagamot ang nakahanap ng lunas sa kanyang karamdaman. Mga Diyos at Espiritu ng aming lupain, tinggin ninyo ang aking panalangin. Iligtas ninyo ang hari, ang haligi ng aming kaharian. Ano pa ang aming magagawa? Iyan ang taimtim na dasal at hiling ng reyna. Isang malamlam at tahimik na gabi, habang natutulog ang buong kaharian, dumating ang isang matandang ermitanyo, may mahabang balbas at taglay ang sinaunang karunungan ng mga bundok at kagubatan. Sa kanyang marahang tinig, sinabi niya ang isang mahiwagang katotohanan. Ang awit lamang ng Ibong Adarna, ang tanging lunas sa karamdaman ng hari. Ang Ibong Adarna ay isang mahiwagang ibon na may makukulay na balahibo at pambihirang kapangyarihan. Ang kanyang awit ay kayang magpagaling ng kahit anong karamdaman at magbigay ng pag-asa. Dahil dito, inutusan ng hari ang kanyang 3 anak na hanapin ang mahiwagang ibon. Mga anak, iniuutos ko sa inyo, hanapin ninyo ang mahiwagang Ibong Adarna, sapagkat dito nakasalalay ang aking buhay at ang ating kaharian. Unang umalis si Don Pedro, puno ng kayabangan at tiwala sa sarili. Ngunit dahil sa labis na kayabangan, hindi siya nakinig sa mga babala at payo. Habang naglalakbay sakay ng kanyang kabayo, narinig niya ang mahiwagang awit ng Ibong Adarna, at dahil dito, siya'y agad na nakatulog. Matagal siyang nakatulog, umabot pa ng 3 araw bago siya nagising. Kinabukasan, walang pag-aalinlangan, sumakay si Don Diego sa kanyang kabayo at tinahak ang kagubatan patungo sa mahiwagang Ibong Adarna. Bit-bit ang kanyang labis na ambisyon at determinasyon, handa si Don Diego na lampasan ang lahat ng balakid upang mahanap ang Ibong Adarna. Si Don Juan, kahit pagod at nagugutom, ay hindi tumigil sa paglalakbay, dala ang dalisay at tapat na puso. Sa bawat hakbang niya sa kagubatan, ramdam ni Don Juan ang mahiwagang awit ng Ibong Adarna na unti-unting humuhubog sa kanyang landas. May nakita siyang matandang nagpapahinga sa ilalim ng puno at siya'y lumapit upang makipag-usap.
Tinuruan siya ng ermitanyo kung paano malalabanan ang awit ng ibong Adarna. Don Juan, makinig sa awit ng ibong Adarna. Ngunit huwag kang magpatalo sa antok. Ang gising ang siyang magtatagumpay. Sa paanan ng bundok, huminto si Don Juan sandali, huminga ng malalim at inihanda ang kanyang sarili sa hamon na harapin ang mahiwagang ibong Adarna. Narating ni Don Juan ang mahiwagang bundok na tirahan ng ibong Adarna. Habang umaawit ang ibon, nagbabago-bago ang kulay ng balahibo nito. Sa bawat nota ng awit ng ibong Adarna, nagliliwanag at nag-iiba ang kulay ng kanyang makintab na balahibo, tila sinasayaw sa liwanag ng araw. Dahil sa payo ng ermitanyo, nanatiling gising si Don Juan at pinigilan ang matinding antok na dulot ng mahiwagang awit. Buong tapang niyang hinarap ang ibong Adarna, handang tuparin ang misyong magliligtas sa hari at sa kaharian. Matagumpay niyang nahuli ang ibong Adarna, hindi sa dahas kundi sa talino. Ngunit nagising ang inggit sa puso ng dalawang nakatatandang kapatid. Hindi ako papayag na ang bunso ang maghari. Sa amin dapat ang karangalan, hindi sa kanya. Pinagtulungan nila si Don Juan na itali sa isang puno at iniwan sa kagubatan. Dito ka namin iiwan, Don Juan. Kakainin ka ng mga mababangis na leon sa kagubatang ito. Oo nga. Walang makakakita o makakatulong sa iyo dito. Ngunit minamasdan sila ng ibong Adarna nang hindi nagpapakita sa kanila. Ngunit naawa ang ibong Adarna kaya nagpakita ito at agad nilang hinuli ang ibon. Dinala nila ang ibong Adarna sa palasyo ngunit nanatili itong tahimik. Hindi gumaling ang hari sapagkat ang ibon ay hindi umawit. Samantala, iniligtas ng ermitanyo si Don Juan sa pagkakatali sa puno. Sa kanyang pagbabalik, muling umawit ang ibong Adarna sa loob ng palasyo. Isang himala ang naganap, gumaling ang hari. Pumunta ang ermitanyo sa palasyo at nalaman ng hari ang katotohanan ng pagtataksil. Pinarusahan sina Don Pedro at Don Diego. Pinalayas sila sa kaharian at pumunta sa malayong lugar. Ngunit humingi ng kapatawaran si Don Juan para sa kanila. Dahil sa kabutihan ng puso, sila'y pinatawad at sinabi niya sa dalawa na ang magiging hari ay si Don Juan. At buong puso at walang pag-aalinlangan, tinanggap ito ng dalawa. Si Don Juan ang hinirang na bagong hari ng Berbanya at nagdiwang ng masaya ang buong kaharian. Pinalaya ang ibong Adarna sa loob ng palasyo, palabas patungo sa kagubatan upang ipagpatuloy ang kanyang mahiwagang awit. Ang alamat ng ibong Adarna ay paalala na ang kabutihan, katapatan at pagpapatawad ang tunay na susi sa tagumpay at tunay na kapangyarihan. Salamat sa panonood. Para sa iba pang kwentong alamat, i-like, i-share at mag-subscribe na.